Good morning, Philippines. Magandang hapon, magandang gabi po, magandang tanghali sa iba't ibang panig ng mundo. Um, Dito po tayo ngayon, alas 7:30 ng umaga ng Sabado, February 8. Sana tama ako ng date. At nandito tayo ngayon sa ating rooftop. Kung sa mga nanonood po ng aking vlog, alam nyo na in-upload ko na video before is tumutulo ang bahay ko coming from the rooftop dahil nga ang rooftop ko is slab. So sa mga hindi po nakakalam ng slab, which is ngayon ko lately ko din lang nalaman ang word na slab. Ang slab po is that semento ang what you call this, ang bubong. Okay? Kung bakit ko pinili na maging simento ang bubong is that in the event na gusto kong gawing 2 floors or 3 floors ang bahay ko, let's say for example one of my children wants to have a house at hindi para makatipid sa lupa. So, pwedeng patayuan ng another 2 stories itong bahay ko according sa plan. Kung nasunod yung plano sa foundation ng bahay, pwede po ang another 2 floors na tumayo dito on top of my house. Yun ang isa sa dahilan. At pangalawang dahilan is that iniisip ko kasi pag yung mga yero in a few years kinakailangan mong mag-repair kasi tutulo na yan, magrarast, kaya ayaw kong like for example kasi maraming kahoy dito, so yung mga dahon na pumupunta sa mga yero, pag hindi mo malinis, hindi mo maagapan, magkokos ito ng pag-rust ng yero, and then magbubutas, and then another repair. So by the time na magkakaroon ng mga repair, alam mo yon, yung retired na kaming mag-asawa, matanda na kami, so medyo mas mahirapan na kami. So that's isa sa yung reason na I decided na mag-slab or simento ang rooftop. Pangatlo na reason kung bakit ko ito gustong simento is that gusto ko na magkaroon ng at least herbal garden. You know, pwede kang magtanim dito ng mga basil, ng mga rosemary, ng mga mint, ganon. At lalagyan mo siya ng anong tawag doon, yung parang screen na bubong para hindi siya masyadong maaraw at the same time may araw, ganon. So yun ang 3 reason kung bakit ko gusto ang slab. At ang nangyari nga nung bagong gawa ang aking ceiling, tapos biglang umulan yata ng malakas that time or bumulwak yung aking tangke na dito sa taas. So, tumulo ang aking kwarto and at the same time tumulo din ang aking kusina, which is on my right and on my left. So, ang nangyari pala, so in-explain sa akin na yung tinignan nila ng mga manggagawa ko, tinignan nila is that may malaking distance yung semento nila dito sa rooftop. Hindi nila ginawang minsanan kung hindi hinati nila lengthwise, which is according sa mga experts, hindi daw pwedeng ganon. Kasi pagbuhos daw pala talaga, lalo na pag sa rooftop, dapat isahan, hindi ka pwedeng tumigil at hindi siya pwedeng may hati. Dapat like diretso dapat, sabi. At kahit 30 na tao daw ang i-hire mo yun for one day, para nang sa ganon is ganon ang gagawin
para walang gap na pwedeng pasukan ng tubig. So, dahil hindi nga po ganun ang ginawa pong one length yung una, pag ganito, isang length na ganyan ang sinimento, and then sa kanila ginawa the other side. Now, sabi na din naman ng iba, kahit po ganun, madam, ang ginawa is nasa kanilang pagtrabaho para hindi dapat nagkaroon ng gap. Anyway, again, dwelling in the past is not gonna help me. It's just going to stress me out. So, hahabol ba ako? Hindi hahabol? Pababalikin ko ba sila para ayusin yung kanilang ginawa? Hindi na po natin ginawa yan. It will just going to stress me out. And hindi po ako pwedeng ma-stress because of my health history of na nagkaroon ako ng breast cancer. Natapos lang ang aking chemotherapy parang 3 years ago. So, bawal na bawal ang ma-stress. Ayaw ko na pong gawin yun. So, ang nangyari, tinanong ko ang aking mga current workers na ano ang pwede natin gawin. At the recommendation is that ang klase ng waterproofing na ginawa namin, pumunta ako ng City Hardware, bumili ako ng waterproofing materials nila. At so, ang tagal na naman nilang ginawa ang waterproofing kasi mula sa ground, yung pinuli nila ang mga semento. So, nakagamit sila dito ng mahigit almost 2 loads ng fine sand. Almost 2 loads ng fine sand, 40 bags of cement, at saka 22 na waterproofing gallon. Hindi ko alam kung nandito pa yung gallon na... Oh, ayan, nandito pa. I'll show you guys. So, ito po ang ating ginamit na waterproofing. So, itong like over 2,000 square feet or 17 meters by 12 meters na size po ng rooftop is nakagamit po kami ng ganito. With this, it goes with this. So, 22 na ganito na binili ko sa City Hardware and cost 1,000 pesos each. So, kung 22 yan, so 22,000 ang gastos natin sa waterproofing. And then, 2 loads ng semento, 2 loads ng fine sand, which is 1 load was 1,600. So, 2 loads yon. So, that's 3,200. So, the over 22,000, 3,200. So, 25,200 na yon. So, ano pa, semento na 220, tumaas na pala, 220 ang isang bag na bumili tayo ng 40 bags. So, yun po ang expenses natin dito sa waterproofing. Plus, humingi sa akin ang mga contractor ng 40,000. Was that 40,000? Yes, 40,000 para gawin ang waterproofing. At hindi ako kumurap sa price na yun because unang-una kailangan natin. Pangalawa, kailangan natin gawin. Napakainit dito sa taas at inaakyat nila yung mga semento, yung mga buhangin, sa ulo nila yung mga semento, yung mga ibang buhangin, gumamit sila ng pulley para iakyat. So, napakahirap, and then at the same time, nandito sila babad sa araw. At papakita sa iyo kung ano ang ginawa niya, which is maganda yung ginawa niya. I'll show you para na maiwasan ang tubig or ang pag-stagnant ng tubig dito sa taas
Hindi lang niya waterproof, gumawa pa siya, ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa niya para hindi magi-stagnant ang tubig dito sa taas, in which nagawa na to dapat nung nagpadala ako ng 3.5 million. Dapat kung hindi nila dinerecho yung pagbuhos dito ng semento sa rooftop, at least man sana nakasali na dapat ang waterproofing doon sa 3.5 million na ipinadala ko, which did not happen. So I'll show you kung ano yung ginawa ng contractor ko. Napakagaling talaga ni Gon, na pangalan niya si Gon. Dalawa kasi ang magpartner na to, si JR na lagi kong binabanggit. Siya yung sa electrical, siya yung sa ceiling, siya yung sa plumbing. Si Gon din, plumbing din siya, but more on tiles siya, more on mga ganito. So I'll show you what he did. So gumawa siya. Ito kasi yung tangke ng tubig na kung minsan nag-overflow. So gumawa siya ng ayan. Yan. Gumawa siya ng mababaw lang. And, ayan o, pababa po. Ayan, may ginawa siya na ayun, nandun yung PVC pipe going down. So, papakita ko sa inyo kung anong ginawa niya. Kasi gumawa siya ng catch basin. So, in-angle po niya ang ginawa niyang floor nitong rooftop, para na sa ganun is that pupunta sa labasan ng tubig o bagsakan ng tubig. Ayan, so another one. So yan, so gumawa po siya ng dalawa na butas. Ayan po, yan, kaya ayan, yan po. So we'll go downstairs kung ano yung ginawa niya na catch basin, para magiging hindi lang basta-basta bumabagsak ang tubig na manggagaling sa rooftop in the event na nagkakaroon ng malakas na ulan or nag-overflow ang ating water tank. Okay po. So, then, ayan po yung ginawa niya. And, diretso sa baba. I'll show you. We'll go downstairs. Ayan, so from the top, naglagay po siya ng PVC, and then gumawa siya ng catch basin dito, and then from the catch basin, meron pong PVC yan na binaon. And then, diretso na po siya sa creek kung ayan, yung orange na pipe. Pag magkaroon ng maraming tubig sa taas. So, hindi pa, ganyan lang po yan. Hindi pa pwede natin ibaon kasi gagawan pa po natin ng fence ang likod. So, the same thing doon sa isa. Delia, ambon-ambon. So, gumawa na naman siya ng isa pang catch basin dito. Ayan. Another catch basin, at ito nakakonect sa isang catch basin at gumamit ng Y, at ayun, diretso na po sa diretso na sa what you call this, sa creek. So, tanong, does it work? Does it work? So far, nagkaroon na ng ilang beses na again na overflow ng tubig kasi wala pa akong sariling deep well. So, kumukuha kami from the spring water source from the mountain. Kaya hindi pa siya nakokontrol ng motor, kasi pag may deep well at napupuno ang tangke, yung motor will going to automatically shut it off. Pero dahil po sa wala pa akong deep well at kumukuha ako ng water source ko from the mountain, hindi po siya pwedeng i-control unless na i-monitor namin yung pagpuno na yung tangke, is that tatanggalin na namin yung hose coming from the mountain. So, does it work? So far, nag-ulan na
at nag-overflow na ang tangke ng ilang beses at wala na pong, hindi na umulan sa loob ng bahay ko at nakita ko yung tubig na flowing perfectly sa mga catch basins. So, for how long does it work? There's no guarantee. But, for now, it's good. And pag magkaroon po ulit tayo ng budget, siguro the best is, kagaya ng mga suggestions ng iba, is lagyan na siya ng bubong. Lalagyan na lang siya ng bubong para, kasi ganun din yung ginawa ng kapatid ko. Even though nag-waterproof, naglagay ng tiles, may mga nakakasip through pa rin na tubig. At, ayun, naglagay ng bubong at ayun, bubong lang pala. Anyway, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa channel na to na kahit maliit. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscribers na laging nanonood ng ating channel. At salamat po sa inyong pagsuporta. Sa mga susunod po, sasagutin ko sa inyo kung dito na po ba ako maninirahan kasi marami pong mga nagtatanong and I will answer you sa mga susunod na video. Maraming salamat po. Please continue to watch, like, comment, share, more engagement, better. Maraming salamat po mula dito sa barangay ng San Luis, bayan ng Pugo at probinsya ng La Union. Thank you so much. Shout out everyone.